Hampasan ng sagwan at baton ang nakunan sa videong ito sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy. Kuha ito ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kaninang umaga, kung saan matatagpuan ng BRP Sierra Madre na outpost ng Philippine Navy. Ang nasa mas malaking motorboat ang panig ng China. Ang nasa mas maliit naman na rubber boat ang mga taga-Philippine Navy. Lamang sa dami ang mga taga-China Coast Guard gamit ang kanilang malaking motorboat at mas mahabang mga pamalo na itulak nila palayo ang mas maliit na rubber boat ng Philippine Navy. Sabi ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng video, nahataw sa ulo ang isang Pilipinong sundalo matapos tamaan ng baton na kahoy ng Chinese Coast Guard. Sugatan ng ulo ng sundalo na binigyan daw agad ng atensyong medikal pero pinag-aaralan kung kailangan na ang medical evacuation. Pati raw rubber boat ng Philippine Navy nasira sa gitna ng gulo. Dalawang tropa natin na injured. Yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo, almost 2 inches yung haba ng kanyang sugat. Yung isa sa braso, sa bandang kamay niya, sa mga daliri, sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila. Kwento ng AFP, mula sa Chinese Coast Guard ship na may bow number 21560, pinakawalan ng China ang rigid hull inflatable boat na may 8 sakay. Pinaikutan at kinunan daw nito ng litrato at video ang BRP Sierra Madre. Ito ang kinakalawang na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na may nakaistasyong mga Pilipinong sundalo. Para raw itaboy ang China, naglabas ng 2 rubber boats sa mga sundalong Pinoy, pero kalmado at hindi raw confrontational ang ginawa nilang pagpapaalis. Pero sino unang nanghampas? Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video, marami silang humahampas. Yung ating mga kasundaluhan were purely defensive. Na pangsangga lang para wag lang sila matamaan. Tinawag ng AFP na assault ang ginawa ng China Coast Guard na inilagay raw sa balag ng alanganin ng buhay ng mga Pilipinong sundalo at nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng AFP, sa kabila ng tinawag nilang karahasan na natiling profesional, disiplinado at sumunod sa rules of engagement ang mga Pilipinong sundalo habang ginagampanan ng kanilang misyon sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Panawagan ng AFP sa China, itigil na ang illegal, agresibo at mapanlinlang na kilos sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award na iginigit ang karapatan ng Pilipinas sa naturang karagatan sa ilalim ng international law. Itong mga ganitong actions ng China Coast Guard are totally irresponsible. They are unprofessional. They don't speak of what the Chinese Communist Party has been saying, that they are for the peaceful rise of China. Their actions on the ground show otherwise. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy sa Maynila tungkol dito. Sabi ng Department of Foreign Affairs, anumang marahas na aksyon laban sa Filipino personnel ay hindi katanggap-tanggap. May karampatang diplomatic action daw kaugnay nito. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa AFP sa detalye ng insidente. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dinesisyonan ng impeachment court na ipasubpina ang ilang tax, bank at iba pang financial record ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Mula sa Senado, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? At pinayagan nga ng Senate Impeachment Court na makapagpalabas ng subpoena para makuha ng prosekusyon yung mga ebidensya na gagamitin nila sa Article 2 kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman nitong si Vice President Sara Duterte. Mel, yan ay yung mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte, pati na yung sa kanyang asawa na si Atty. Manasseh Scarpio para sa mga taong 2007 hanggang taong 2021 tulad ng hinihingi ng prosecution. Ayon sa Senate Impeachment Court, hindi maihihiwalay ang mga bank accounts ng mga mag-asawa katulad nitong sina Vice President Duterte. Pero mga peso accounts lamang na mag-asawa ang saklaw ng subpoena dahil kailangan ng pagpayag o consent ng depositor para mabuksan kung mga foreign bank accounts ito. Kasama rin sa mga pinapasabpina ng korte ang bank accounts ng 19 na iba pang mga kumpanya at ng kumpanyang Carpio Lawyers. Bukod sa bank records ng mag-asawa ay pinayagan din ng korte ang subpina sa mga record
ng umano'y paglabas-masok ng pera sa bank accounts ni Vice President Duterte mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Pinapasapi na rin ng Korte ang record ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng mga income tax returns ni Vice President Duterte at ng kanyang umano'y mga negosyo sa July 30. Ang deadline ng Korte para maisumite ang mga dokumentong ito. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga ebidensya ng prosekusyon na makapagpapatunay na may umano'y hindi maipaliwanag na yaman ang bise, bagay na lampas daw sa kanyang legal na kita mula na maging mayor hanggang maging vice-presidente siya na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon naman sa Korte, Mel, paunang proseso pa lamang ang paglalabas ng subpoena, hindi otomatikong magiging ebidensya na ito na huhusgahan ng Senate Impeachment Court. May pagkakataon pa ang depensa na magmosyon sa Korte na i-exclude o wag isama ang mga ebidensyang ito oras na dumating na sa Article 2 ang prosekusyon. Narito ang pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero. Their financial interests are therefore statutorily intertwined for purposes of disclosure. The law is clear on the matter. The legal necessity of examining the financial records of Attorney Carpio is firmly cemented by the default property regime of absolute community of property governing his marriage to the respondent. Investigating Mr. Carpio's financial records is therefore not an unwarranted intrusion into a third party's privacy, but an absolute legal prerequisite in determining the actual aggregated wealth of the respondent. Mel, bagaman humingi na ngayon pa lamang yung prosekusyong subpoena para sa mga dokumentong yan, mga ebidensya na yan, matagal pa natin makikita yan na ipasok dito sa Korte dahil Article 2 pa yan, pang-apat, pandulo doon sa presentasyon ng prosecution sa kanilang Articles of Impeachment. Kanina nakausap natin si Attorney Michael Powad, abogado ng Vice Presidente. Wala pa silang plano kung iaakyat nila ang desisyong ito ng Senate Impeachment Court sa Supreme Court. Ngayon sa BIR, nakita na natin to, Corona Impeachment Trial. Ang mangyayari ngayon, hihingi ng permiso ang BIR Commissioner sa Presidente para bigyan ng otorisasyon na buksan itong mga BIR records ng nitong si Vice President Duterte at ng kanyang asawa at ng mga umano'y negosyo niya, Mel. Joseph, ang sabi mo nga sa report mo kanina, no, subpoena pa lang yan, yung desisyon, ano, ha? At ibang usapin yung kung tatanggapin bang ebidensya ang mga records na yan. Meron bang proseso na pagdaraanan para matanggap ito bilang ebidensya? Correct. Mel, sinabi na nila yan sa kanilang answer pa lamang, no? Dito sa Senate Impeachment Court. Ang position kasi nila, Mel, dyan, ay hindi kasama yan. Hindi yan isinama dun sa dalawang complaints, impeachment complaints, yung sa Balaan Cabrera, hindi nyo naman sinabi na may mga AMLAC records, mga ganyan. Nakuha nyo na lamang yan during the House Committee on Justice. Ang bottom line, ang sabi ng defense, hindi nyo yan nakuha dati, hindi yan kasama. So therefore, pagdating natin, Article 2, presentasyon, sasabihin ng prosecution, ito po yung ebidensya, BIR records, AMLAC. Ang sasabihin ng defense, oy, hindi kasali yan sa original, dapat hindi isali yan. So ganun yung mangyayari, pero matagal pa tayo, Mel. Article 4 bukas or this week, Article 1, number 2 pa lang tayo dun sa presentation ng evidence na, Mel. Sabi mo nga yan kanina, pero teka, bago itong desisyon na i-grant yung subpoena, parang nagkaroon pa ng mahabang diskusyon, di ba? Tungkol dyan sa aligasyong, sabi, fishing expedition laban sa prosecution. Na-resolve ba ito, Joseph? Paano? Same reasoning din, Mel. Ang sinasabi, ang laging sasabihin ng defense ever since ay wala naman yung mga Cabrera and Zabala na complaints na sinabi na mga ganitong mga ebidensya. Nakuha na lamang yan, according to the defense, na ebidensya during dun sa pagdinig ng House Committee on Justice. Kaya sinabi nila fishing expedition. Ang sabi naman ng korte, sige, buksan na lang, tingnan na lang natin. Anyway, nakaspecify naman yung mga kailangang gawin o kailangang makita at pinapakuha ng prosecution. So, kunin na lang and then let's discuss kung pwede yung isama as evidence pag dumating na yung panahon na pag-uusapan na natin yung Article 2, Mel. Ito pa isa, Joseph, bakit peso account lang? Bakit hindi kasama yung dollar? Meron bang ganon sa batas, Joseph? Yeah. Yes, Article 6426, kung tama yung binigay ni Atty. Tongol. Nakita na natin to dati kay sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona,
Pag foreign accounts, Mel, kailangan ng consent noong may-ari o yung depositor. Kailangan na sabihin niya, sige, buksan nyo. Ginawa naman yon. Dati ni Chief Justice Corona, nag-waiver siya. But this time, ang sabi ng Senate Impeachment Court, Presiding Officer Chisa Escudero, hindi yan sisama sa subpoena kasi kailangan ng consent. So yun lang, 6426 dapat may consent o may permiso o pinapayagan ng depositor na pabuksan yung dollar accounts. Context lang, Mel, kaya may dollar accounts kasi yung report ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, bukod sa peso accounts, meron din na mga transaksyon na dolyar, allegedly, at tinota lang into peso ng AMLAC. So kaya meron tayong nakita doon na bakit mayroong foreign accounts na issue. So yun yung context ng Mel. Maraming salamat sa iyong paglilinaw, Joseph Morong. Sa iba pang balita, hinahanap pa rin ang magkapatid na menor de edad sa Calamba, Laguna matapos tangayin nang rumaragas ang ilog ang kanilang bahay kahapon. Halos 200 residente pa ang nawalan ng tirahan. At nakatutok si Ivan Mayrina. May nag-landslide po dito sa Riverside sa Mapagong. Kailangan po namin ng tulong. May mga natrapa po tao dito. Sa biglaang buhos ng ulan sa Calamba, Laguna kahapon, biglang rumagasan tubig sa ilog sa Barangay Mapagong. Sa lakas ng agos, tinangay ang mga nakatirik na bahay sa tabing ilog. May mga na-landslide pong mga bahay. May mga naanod po mga tao. Kailangan po namin ng tulong nyo. 2 bata, edad 7 at 11, ang hanggang ngayon ay nawawala. Panalangin ng kanilang amang si Alberto. Mahanap ang mga anak para man lang maipagluksa ng maayos. Tanggap na po namin na kung wala na talaga sila. Basta makuwala po namin sila. Kahit makita man lang po. May libing ng maayos. Kahit yun na lang po. Hanggang ngayong araw sinuyod ng lokal na pamahalaan, Philippine Coast Guard at ilang volunteers ang ilog na tumatawid sa 5 barangay. Di pa naman po akalain na ganun yung ulan. Kasi umalis po ako ng bahay. Mainit pa po eh. Maganda pa panahon eh. Biglaan po talagang ulan ng malakas. Ayon sa Pag-asa, epekto ng habagat ang malakas sa buhos ng ulan sa Laguna kahapon. Pero ayon sa lolo ng mga nawawala, may pananagutan ng warehouse na nakatayo sa likod ng komunidad. Tinambakan daw kasi nito ang agusan ng tubig at pinaderan. Sila nagtambak ng lupa doon sa kabila. Hindi yung mangyayari yun. Kasi kahit anong ulan, yung tubig lumalabas lang sa flooring namin. Pero hindi yung gano'n na napupuno ng tubig yung ibabon. Patuloy naming sinusubukan na makuha ang panig ng warehouse. Samantala, nagpapagaling sa ospital ang 4 na unang na-rescue. Ayun po yung nag-landslide. Ayon sa Calamba LGU, 7 na bahay ang nagiba kasunod ng malakas sa agos sa ilog. 25 iba pang bahay ang apektado. Katumbas siya ng halos 200 individual na nawalan ng tirahan. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan at hinikayat ang mga residente na lumipat sa pabahay ng gobyerno. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 2 tripulanting Pilipino na ang nasawi sa tensyon sa Black Sea. 12 Pilipino pa ang sugatan ng puntiryahe ng drone strikes. Ang 9 na mga barkong may mga Pinoy crew. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa gitna ng tensyon sa Black Sea at drone strike sa ilang barko rito, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na 2 tripulanting Pinoy ang nasawi. 2 ang fatalities. Yung isa, mga July 6 or 7 nangyari, no? So we have identified our dear seafarer and we have communicated with the family of the seafarer and are arranging for his repatriation and of course the assistance by the DMW OWA to the family. Yung second, it just happened yesterday. So we are still in the process of reaching out to the family of the seafarer. But rest assured, within the day, we shall have communicated with the family as well as will provide assistance to the family. 12 Pilipino naman ang sugatan, 8 pa ang ginagamot habang 4 ang naiuwi na ng Pilipinas. Kabilang sila sa 139 na mga Pilipinong nasa 9 na barkong inatake ng drone strike sa Black Sea, partikular sa hilagang bahagi nito na nasa dulo ng Ukraine. 89% sa mga Pilipinong ito ay nasa maayos ng kalagayan, bagaman kailangan ng tulong mula sa psychosocial counseling hanggang sa repatriation. Maayos na rin yung kanilang repatriation at as soon as possible. Pero kayo po, Sec, nakausap niyo po ba sila?
yung itong mga... Not all of them. We nandun. have been in touch with some of them, yes. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa kanilang mga pamilya at sa may-ari ng mga barko o manning agency ng mga Pinoy. Naglabas na rin ng advisory ang DMW na nagpapaalala sa karapatan ng mga tripulanteng Pinoy sa mga lugar na merong warlike situation tulad ng sa Black Sea. Divert all voyages if and when there is a continued voyage to these high-risk warlike areas to ensure that the seafarers are granted prior to voyage the right to refuse sailing. No discrimination on any seafarer. Sinisilip na rin daw ng DMW ang posibleng pananagutan ng mga ship owner. Kung naiulat nila ng tama at sa panahon bago pa man maglayag yung barko, na may plano silang magdala ng tripulanting Pilipino sa Black Sea. As you can see from the map over there, it's an enclosed body of water. So they would have to fly them at some point. And they would have to already know na papunta ng Black Sea. Kasi ang mga napapaligiran yan ay mga puertong hindi pangkaraniwan. Danating ko, nakatutok 24 oras. Bago madesisyonan ang pagpapasupina sa bank records ng bise at kanyang asawa, naging mainit muna ang diskusyon sa ibang issue. Kabilang dyan ang pag-ungkat ni Senador Robin Padilla sa hinaharap niyang reklamo kaugnay ng Senate shooting. Bagay na pinunto ng ibang senador na labas na sa impeachment trial. At nakatutok din live mula sa Senado, si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Bel, naging mainit nga ang talakayan hindi dito sa impeachment court pero hindi dahil doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, kundi maging doon sa mga reklamo naman na kinakaharap ng ilang senator judges. Sa pagsisimula ng impeachment trial, tumayo si Senator Judge Robin Padilla. Pero hindi tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang tinalakay niya, kundi tungkol sa reklamong obstruction of justice na kinakaharap niya sa ombudsman. Sinagot niya ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi umano siya naghain ng counter affidavit para maipaliwanag ang kanyang panig. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. Hiling niya sa impeachment court, mabigyan siya ng pagkakataong makapagpaliwanag. Sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kaagad. Sumunod na tumayo si Senator Judge Erwin Tulfo para tutulan at talakayin sa impeachment trial ang mga isyong wala namang kinalaman sa bise. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. Punto niya, sa sesyon ng Senado ito dapat tinatalakay. This is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court. Sumunod na nagsalita si Senator Judge Alan Peter Cayetano na nagpuntong konektado naman sa impeachment trial ang aniyay pagbabanta sa ilang senator judges. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant.
So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayang is being heard, and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal. Nabanggit din niya ang investigasyon sa kanya ng National Bureau of Investigation kaugnay sa anomalya umano sa pondo ng SEA Games noong Administrasyong Duterte. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa SALN, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang SALN, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. Pero sabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano sa payag ni Padilla, buti naman po at meron siyang pinakita no, na isang counter affidavit. Original pa po daw ang pinakita niya. Bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And it had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says and we will take it from there. No? So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter affidavit reflects in our system. bagay na kinontra ng abogado ni Padilla. It is evidenced by the received stamp by the Ombudsman on July 9 at 4:40 p.m. We are in possession of the original filed copy of the counter affidavit bearing the official stamp of the Ombudsman. The counter affidavit fully sets forth the defenses and the factual basis laid down by Senator Padilla regarding the alleged obstruction of justice case filed against him. The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. Wala po kasi kaming session. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako, within hearing distance of my colleagues, na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na mailabas yung mga hinaing. Mel, bukas naman ay sasalang dito sa impeachment court itong si NBI Chief Melvin Matibag. Kaugnay pa rin po yan doon sa umunay pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Kumpirmadong may banta sa buhay ng pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia bago siya patayin sa pamamaril, ayon po yan sa pulisya. Pero bukod sa pagiging vlogger, sinisilip na rin ang anggulong hindi maayos na breakup nila ng ex. Nakatutok si June Veneracion. Bumulagta sa kalsada ng barangay 171 Caloocan City ang pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia matapos pagbabarili ng riding in tandem suspects nitong Biyernes. Sugatan naman ang kanyang live-in partner. Bago ang pamamaril, may pagbabanta na pala kay Mima Alicia, sabi ng PNP. Meron pong threat talaga sa kanya. And it was proven to be correct, di ba? Ito na nga may nangyari sa kanya. But we're still looking into kung ano yung threat na pinanggalingan. Kabilang sa mga motibong iniimbestigahan ang posibilidad na may kinalaman sa personal na buhay ang pamamaslang. Hindi raw naging maayos ang hiwalayan ng biktima at dati niyang karelasyon. Merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila and there were even some cases filed between the two of them. So kaya lang po natin sila tinitignan. Isa pa sa posibleng motibo, sabi ng PNP, ay baka may kaugnayan ang pamamaril sa pagiging pro-Marcos administration vlogger ni Mima Alicia. It could be something personal. Isa rin pong malaking
Chansa is yung her work related to being a blogger. Sabi ng pamilya, merong 4 na taong gulang na anak si Mima Alicia. Kabilang sa mga nakiramay sa burol, ang mga kapwa niya BBM supporter. Nakikiramay po ako sa pamilya ni Mima Alicia. Fans po niya ako. Bili po ako sa kanya sa batang ito. Kaibigan po nabigla kami yung bait-bait po niya. Sana raw ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mima Alicia. Panawagan ko kung sino ka mong pumatay o nag-utos kung meron man, sana po matakot tayo sa Diyos. Makonsensya kayo, sumuko kayo. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang kanyang mga kamag-anak. Sinisikap ng PNP na matukoy ang identity ng 2 sangkot sa pamamaril. Malaki raw ang posibilidad na merong mastermind o nag-utos sa kanila. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Umarangkada na ang pamamahagi ng 2,000 pisong ayuda para po sa mga benepisyaryo ng Uplift Assistance Program ng DSWD. Paano naman yung mga wala sa listahan? Nakatutok si Oscar Oida. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, kakaba-kaba na raw ang 68 anyos na si Aling Luz Viminda. Butas-butas na raw kasi ang kanyang bubungan. Nais man daw niyang ipagawa, wala naman daw siyang mapagkukunan ng pambili. Kaya parang sagot anya sa kanyang panalangin nang mapag-alamang kasama siya sa makakatanggap ng ayuda mula sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng DSWD ngayong araw. Nagulat na lang nga ako Sa tagal ng panahon ngayon na ako nakatanggap. Katanggap man ako, sir, bigas, senior. Sakto po na makabili akong yero. Kahit 3 lang muna. Kasi ang kailangan sa yero ko, sa bahay ko, 6. Tinatayang aabot sa 43 benepisyaryo mula Muntinlupa ang nakatanggap ng 2,000 pesos bilang bahagi ng programa. Sila yung mga nag-qualify sa 2024 census ng Philippine Statistics Authority o PSA, Community-Based Monitoring System na pinaka-nangangailangan. Kung tutuusin, nasa 124 daw ang nasa listahan, pero yung iba, di na raw malocate. Yung iba naman po nakakulong. Yung iba po, nasa probinsya na po. Talagang mostly wala po na po sila dito sa Muntinlupa. Higit na mas marami naman ang benepisyaryo ng Uplift sa Binangonan, Rizal. Aabot sa 1,193 na mga residente ang nailista sa Uplift program. Ang ilan, maagang pumila sa payout center para makasiguro. Pambili rin po ng kahit paano ng bigas po, pagkain. Malaking tulong na rin po yung kaysa sa wala. Sa Marikina, naging maayos din ang payout at validation ng mga benepisyaryo. Hindi naman maayos naman sila siyempre sa maintenance ko kasi hindi kong gamot na iniinom. Maliban sa Metro Manila, marami rin ang nakatanggap ng ayuda sa iba't ibang bahagi ng bansa gaya sa Cagayan Valley, Laguna, Cebu, Cagayan de Oro, Davao Region at iba pa. Target ng programa na makatulong sa nasa 7.5 million households. Pero paano naman daw yung mga wala sa listahan tulad ng 60 anyos na ina ni Melody na kinakailangan din daw ng tulong? Kung sakali po sana na na mabigyan po siya ng ganung tulong, bibili niya po sana ng maintenance niya po. Sa pagtutulungan po sa LGU, hahanapin sila at eventually magka-come up po kami ng iba pang mekanismo para malaman ng taong bayan kung sila ba ay beneficiary ng Uplift Assistance. So yun po, lilinawin lang po namin, hindi po magdadagdag ng listahan sa Uplift kasi po yan po ay targeted, yan po ay pre-identified na ayon sa PSA list na nabigay sa DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magpapatuloy ang rollout ng programa sa mga sunod pang araw. At kung hindi man daw kayanin na makapunta mismo sa payout center, partikular sa mga nasa Group 2 o yung mga nasa poor at near poor category, CBMS ng PSA. They may send their representatives. So may means of verification. Kaya inallow natin na a representative could claim in behalf of that individual. Oscar Oida, Nakatutok,
24 oras. Handa si DPWH Secretary Vince Dizon na humarap sa investigasyon ng National Bureau of Investigation tungkol sa umano'y irregularidad sa gastos noong 2019 Southeast Asian Games. Binanggit ni Dizon na 2021 pa binasura ang kaso laban sa kanya. Pero tatalima raw siya kapag pinatawag ng NBI sa investigasyon. Kagaya nga na sinabi na rin ng Ombudsman at ng NBI, 2021 pa yan na-dismiss. Kampante tayo dyan. Pero at the same time, kung mayroong mga investigasyon, kampante din tayo magko-cooperate yan. Kasi, malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan at napakaayos ng paggagawa. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Hindi lang inspired, kundi empowered. Ang Kapuso Ladies na bida sa top-rating GMA Primetime Drama Action Series na The Master Cutter, na bumida rin sa isang fashion and lifestyle magazine. Yan ang chika ni Athena Imperial. From Barangay Tabang Lupa to the digital cover of a fashion and lifestyle magazine, ang empowered cast members ng top-rating GMA Primetime Drama Action Series na The Master Cutter na sina Max Collins, Charlie Fleming at Shuvie Etrata. As a mom, actress and influencer, pinatutunayan ni Max Collins na limitless ang kayang gawin ng mga babae. Sabi ni Max, in the showbiz industry, matira ang matibay. And the women are not backing out. Kailangan patient ka. You have to really love what you're doing. Throughout the years, I've learned that I'll never be perfect, but if I know that I gave my best, then that's enough. And that's why I'm still here, because every day I show up and I give it my 100%. For young actresses like Charlie, ang kasamahang veteran sa set ang tinitingala nila, especially when it comes to work ethics. I love to say na parang Miss Rio has been one of my inspirations because she's such a dedicated person, especially in acting. Sometimes we get our scripts sent late. It's, of course, a normal thing, but she really has that dedication to write the script down so that the next day we have it and the next day everything flows easily. Family background and upbringing naman ang inner push ni Island Girl Shuvie to become better in her career choice. Walang inuurungan, lahat, G! Anong gusto mo? Sige, laban natin yan. Ayun yung goal ng career ko is to be able to become a better actor. Wala pa yung genre. Walang genre, pero kasi nandun pa tayo sa sa lahat tatanggapin natin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening. Malakihan na naman ang pagmahal ng presyo ng mga produktong petrolyo bukas, kabilang ang mahigit 10 pisong taas presyo sa diesel. Kaya muling hirit ng mga transport group, taas pasahe. Nakatutok si Rafi Tima. Maaga pa lang mahaba na ang pila ng mga sasakyan sa gasolinahang ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa mga gas attendant, maigsi pa nga ito dahil pagdating ng gabi, aabot pa raw ng ilang daang metro ang haba ng mga naghahabol magpakarga bago ang inaasahang malakihang taas presyo ng produktong petrolyo bukas. Tulad ni Mang Robert na umikot na sa ilang gasolinahan, kakahanap ng gasoline station na maigsi ang pila. Yung ibang gasolinahan, minsan wala na, minsan puno na. Kaya nagbakasakali ako rito walang pila. Kanina, puno rin, kaya umikot ako. Ang pera ko, budget ko 200 lang talaga . Kaya sayang din yung matitipid ko. Si Aero naman, ipinila na ang mga sasakyan ng kanilang kumpanya para maipa-full tank bago ang taas presyo bukas. Para sa amin, medyo malaki din . Kasi kung let's say 10 pesos akit bukas, di mapapile up siya. So, Umaga pa lang, nagpa-full tank na kayo lahat. Oo. Ilan yung total na sasakyan? Nandito 4. Ayon sa Department of Energy, hindi problema ang supply ng langis sa bansa. Pagtaas ng pandaigdigang presyo raw talaga ang problema. Bunsod yan ang muling pagsiklab ng pag-atake sa pagitan ng Amerika at Iran. Tuloy-tuloy po ang bili natin ng oil, ng petroleum, ng diesel, ng gas, ng LPG, lahat-lahat po. In fact, we are still above our legally required na 30 days. Umaabot na tayo ng halos 46 days na ngayon ng storage. Pero yung problema are the prices. Ayon sa DOE, pinakamataas na pwedeng iakyat ng presyo ng diesel ay 10 pesos and 68 centavos.
11 pesos and 77 centavos naman sa kerosene at 3 pesos and 65 centavos sa gas. Maximum. Hindi pwedeng lumampas dyan ang increase. Parang bumabalik tayo sa umpisa na naman. Tuloy pa rin naman daw ang 10 piso kada litrong discount sa mga pampublikong sasakyan. Sa kabila nito, pinaplano na ng grupong Manibela ang tigil pasada para iprotesta ang nakambang big-time oil price hike bukas. Gusto ng grupo, 2 pesos na dagdag sa pamasahe. At least sana 2 pesos, Ma'am Susan, kasi nga yung losses pa namin noong Marso hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakaka-recover dito. Kaya sana mapagbigyan tayo ng ating Pangulo, kung hindi sana ito binawi nung nakaraan, ay okay na po sana yung piso. Inaasahan daw na sasama ang 100,000 sa kanilang mga membro sa tigil pasada sa buong bansa na kanila pang pinaplano kung kailan gagawin. Pero ang grupong Pasang Mazda, hindi nakikita ang tigil pasada na solusyon sa problema ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ito ay pandaigdigang problema. Hindi naman ang problema ng ating bansa ito na pwede natin ipaabot sa mga kinaukuran yung ating mga hininaing. Ito po ay pandaigdigang problema. Kanya strike, hindi po ito makatutulong, hindi makapabigat pa ito sa kanilang hanap buhay at sa buhay ng ating mga katsuperan. Nagpaabot na raw ng liham sa Pangulo ang kanilang grupo kasama ang Ato Dapat Busina para hilingin na ipatupad na ang naunang inaprobang 1 peso fare increase ng LTFRB. Sa ngayon, nagtsatsaga na lang muna sila sa ayudang fuel subsidy at tulong mula sa DSWD. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ng GMA Kapuso Foundation ang ligtas na paglalakbay ng mga mag-aaral papunta ng kanilang mga eskwelahan. Kaya na masaksihan natin ang buhay na pagtawid ng mga estudyante sa isang kableng tulay sa Camarines Sur noong 2017, agad tayong nagpagawa ng Kapuso Tulay para sa kaunlaran. At ngayong 2026, ating pinagawa at mas pinatibay pa ito matapos masalanta ng Bagyong Juan noong nakaraang taon. Para lang makapasok sa eskwela, buwis buhay na tinatawid ng mga bata sa Barangay Iraya sa Buhi, Camarines Sur ang kableng ito. Matapos masira ang kanilang tulay dahil sa Bagyong Nina noong 2016. 6 na taong gulang noon si Marga. Kailangan tumulay doon kasi dapat makatapos ng aral. Hanggang ngayon, tanda pa niya ang peligrosong pagtawid nila sa tulay. Kaya noong 2017, nagpatayo roon ang GMA Kapuso Foundation ng Kapuso Tulay para sa kaunlaran. Pero napinsala ang ipinatayo nating tulay sa paghagupit ng Bagyong Juan noong Nobyembre ng karaang taon. Agad nating ipinaayos at mas pinatibay ang 30-meter steel hanging bridge ng GMA Kapuso Foundation. Pinalitan natin mas makapal kasi rusted na and butas-butas na yung flooring niya. Additional doon, yung kable, nagdagdag tayo ng main cable. Si Marga, na nakikipagsapalaran noon sa kableng tulay, ngayon, grade 10 na. Malaking tulong daw ito para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente doon, lalo na sa mga kabataang gaya niya na naghahangad ng magandang kinabukasan. Masaya po ako, ma'am, kasi mas ligtas na kami nakakatawid. Gusto po mapagtapos para po maging doktor. Meron tayong pagkakataon na ma-rehabilitate. So natutuwa naman ako dahil hopefully with the help in maintenance of the LGU, ilang dekada pa ang itatagal ng ating mga Kapuso Tulay para sa kaunlaran. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari kayong magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Subuana Luwilier, pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Magsasagawa na ng preliminary investigation ng Ombudsman para sa reklamong plunder at money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Itinuturing siya ng Ombudsman na central figure sa flood control scam. Nakatutok si Maki Pulido.
Abril nang isyuhan ng Sandigan Bayan 7th Division si dating House Speaker Martin Romualdez ng precautionary hold departure order. Ito'y dahil iniimbestigahan ng Ombudsman si Romualdez sa mga reklamong plunder at money laundering. Pero nakatanggap umano ng intelligence report ang Ombudsman na nagbabalak pa rin makalabas ng bansa si Romualdez. Matagal na naming gustong i-file to. Nandito na tayo sa punto na ito. Sana po hindi masayang yung ating trabaho. Nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out. Dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels. Nakatakda ng mag-preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamong plunder at money laundering laban kay Romualdez at dating Congressman Zaldico. Pagkasagot ni na Romualdez sa mga alegasyon laban sa kanila, magdedesisyon ng panel of investigators kung magsasampa na ba ng kaso o hindi sa Sandigan Bayan. Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sapat at malakas ang hawak nilang ebidensya. Malaking tulong ang testimonya ng 8 dating security personnel ni Zaldico na naging starting point ng kanilang investigasyon. Pinatibay umano ito ng independent evidentiary trail na tumumbok kung paano itinago ang ninakaw na pondo ng bayan. In an apparent attempt to cover up the extraordinary wealth, the money was exchanged, commingled, and laundered through an elaborate scheme. The result? Numerous luxury houses and condominiums, extravagant investments in different industries. Hinahanda rin ng Ombudsman ang kasong Grand Conspiracy to defraud the National Treasury kasama ang 10 iba pang personalidad. Sinusubukan pa naming kunan ng panig sina Romualdez at Co. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Itinanggi naman ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na may balak siyang umalis ng bansa. Sabi po ng kanyang abogado, walang plano si Romualdez na takasan ang legal na proseso at kailanman hindi siya nagtago. Nasa bansa at mananatilian niya ang mababatas sa Pilipinas hanggat hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan. Binigyan din ng kanyang kampo na preliminary investigation pa lamang ang proceeding at hindi pa nangangahulugang nakitaan na ng pananagutan si Romualdez. Handa raw sumagot si Romualdez kapag naihain na ang reklamo. Mga kapuso, posibleng may mabuong bagong low pressure area sa mga susunod na araw. Base sa Tropical Cyclone Threat Forecast na Pag-asa, para sa linggong ito, sa silangan ng bansa posibleng mabuo ang LPA na yan. Maaari itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility at kumilos pahilagang kanluran at may low to moderate chance na maging isang bagyo. Sa ngayon, cloud clusters o yung kumpol ng mga ulap pa lamang ang inaasahang LPA at wala pang namamataang sirkulasyon pero patuloy itong binabantayan kaya tumutok po para sa mga updates. Samantala, nagdudulot pa rin ng mga pag-ulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Posible rin ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, bukas po araw ng Martes, asahan ng maaliwalas na panahon sa umaga. Pero pagsapit ng tanghali hanggang hapon, posibleng bumuhos na ang ulan sa maraming lugar sa bansa. Posible ang malakas na ulan lalo na po sa Visayas at Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng flash flood at pagguho ng lupa. Iba yung pag-iingat din lalo na sa mga kapuso natin sa Bicol Region, Mimaropa at Eastern Visayas dahil posibleng tumagal hanggang gabi ang pag-ulan doon. Sa Metro Manila, may tsansa ng ulan sa gabi kaya lagi pong magdala ng mga panangga sa ulan. Bumaba ang approval at trust rating ng Pangulo habang tumaas naman ang sa Bise. Batay po yan sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Mula sa 36% noong Marso, bumaba sa 29% ang approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong Hulyo. Lumaki naman ang kanyang disapproval rating mula sa 45% noong Marso sa 50% nitong Hulyo. Ang kanyang trust rating naman bumaba mula sa 35% noong Marso sa 28% ngayong Hulyo. Nasa 51% naman ang distrust rating sa Pangulo ngayong buwan, mas mataas kesa sa 44% noong Marso. Si Vice President Sara Duterte naman, tumaas ang approval rating mula 55% nitong Marso sa 56% ngayong Hulyo. Tumaas din ang kanyang disapproval rating mula 27% nitong Marso sa 29% ngayong buwan. Tumaas naman ang kanyang trust rating mula 54% noong Marso
sa 58% ngayong Hulyo. Ang kanyang distrust rating nasa 27% ngayong Hulyo, mas mataas sa 26% noong Marso. Isinagawa po ang survey noong June 28 hanggang July 6, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews. 2,400 representative adults edad 18 pataas ang in-interview para sa survey na may plus-minus 2% na error margin at confidence level na 95%. Tinatalakay na sa Kamara ang mga panukalang i-ban o limitahan ang paggamit ng gadgets sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Pero isa lang dyan ang inirerekomenda ng mga eksperto. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pag walang pasok lang nakakagamit ng cellphone si Chelsea, 11 years old. Mas gusto kasi ng nanay niyang nakafocus siya sa pag-aaral at nakikisalamuha sa mga kaedad niya. Para po lagi na lang po focus sa pag-aaral. Parang nakakasama po sa ating health. Pag may pasok po, hindi po sila pwedeng gumamit ng gadget. Nakakasama din po sa bata ang sobrang paggamit po ng gadget. Si Brenda Lynn, nililimitahan din ang paggamit ng gadget ng 5 taong gulang na anak. Kinukuha ko po ang cellphone niya, tapos papalabasin ko para makapaglaro siya dyan sa mga bata. Pag sobrang na sila mag-cellphone, pag tinatawag sila halos hindi na nila pinapansin. Kaya sa Kamara, may mga panukala ng iban o limitahan ang gadgets sa mga public at private schools. Halimbawa, pag 0 to 2 years old, bawal ang gadgets. Pag 2 to 5 years old, 1 oras kada araw lang ang screen time at dapat binabantayan ng nakakatanda. Pag 6 to 12 years old, 2 oras kada araw lang at may bantay rin. Habang pag 13 years old pataas, wala nang limit, pero hindi one to sawa, lalo na paggabi. Pero ngayon pa lang, may mga limitasyon na ang DepEd. We are not allowing the use of gadgets during the academic session, but with 2 exceptions, academic purposes, kailangang kontakin ng magulang or ng anak yung magulang for an emergency purpose. Mahalaga yan, lalo't may mga pag-aaral na nagsasabing 32.5% na mga Pilipinong edad 9 hanggang 17 taon ang may sarili ng smartphone. Sa mga edad 9 hanggang 11 taon naman, kalahati ang mag-isang nag-o-online. Sa pag-aaral naman ng Council for the Welfare of Children at ng UNICEF noong 2016, 43.8% na mga batang Pinoy na 13 hanggang 18 years old ay nakaranas na ng cyber violence. May pag-aaral ding nahihirapang magsalita o umintindi ng mga salita ang mga edad 2 o 3 taon kung mahigit sa 2 oras sila sa gadget kada araw. Young children are very different from those of an adolescent. So in early childhood development really depends heavily on those responsive interactions. Mentioned earlier that distractibility, it also happens in our toddlers. If it is greater than 5 hours per day, impairments in social play and leisure skills, meaning to say, ability to get along with others, play with others, because talagang stuck na sila sa gadget device. Pati grades ng bata, apektado. The 2022 study of PISA also shows that those who spend more than 1 hour per school day on digital devices for leisure score 9 to 20 points lower in mathematics. Ang rekomendasyon ng mga eksperto, hindi naman ban, kundi paghihigpit lang sa paggamit ng gadgets. Kailangan po talagang regulation, but not a total ban because of course, we should also be at par with the changing times because now digital po talaga tayo eh. Strict school hour bans plus age limits, that is 0 to 2 prohibition, 1 hour caps for younger kids. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hindi naman nababahala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na ipasasampi na ng impeachment court ang mga tax, bank at ilang pang financial record ng bise at kanyang mister. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian.
Emil, para sa defense team, hindi malaking setback yung naging ruling ng impeachment court kung saan halos lahat nga ng nais na ipasumpina ng prosecution ay napagbigyan. Ayon kay Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita ng depensa at siyang sumalang kanina sa naganap na oral arguments, mabigat ang kanilang pagtutol. Pero may ruling na nga ang hukuman. Pero ani Powa, hindi niya nakikita makaapekto ito sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Naghahanda na raw sila sa posibleng mangyari ito dahil nga nangyari na rin sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Dagdag niya, hindi pa tiyak kung maaari silang mag-motion for reconsideration sa impeachment court dahil wala ito sa rules. May mga legal remedies na maaaring gawin tulad ng pagdulog sa Korte Suprema pero hindi pa anya ito na pag-uusapan ng defense panel at kailangan din itong isang guni sa vice-presidente. Sa panig naman ng prosekusyon, masaya sila sa tagumpay na maipasumpina ang twin motion nila ukol sa AMLAC, bank records, pati na ang BIR records ng bise at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Anila, malalaman na kung magkano ang yaman ng bise. Tiwala rin silang bibigyan ng permiso ng Pangulo ang BIR para maisumite ang tax records ng bise. Okay lang daw na hindi pinayagan ang pagbubukas ng foreign currency deposits ng bise dahil mas substantial naman daw ang peso-denominated transactions nito. Narito ang pahayag ng depensa at prosecution. There's always a possibility of going up, but we have not made that decision yet. This is something that we have to discuss as a team and also, of course, in consultation with our client, the respondent, Vice President. We certainly would hope that he will give the authority. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent niya. I don't think the prosecution will be further taking issue on the matter. It's enough na grinant na nga yung subpoena with respect to the peso-denominated accounts kasi very substantial naman yung peso-denominated transactions or peso-denominated accounts. Hindi na rin kailangan yung tungkol sa foreign currency. Emil, bukas nga inasahang magpapatuloy ang paglilitis ukol sa Article 4 o yung banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at inaasahang isasalang ng prosekusyon si NBI Director Melvin Matibag. Handa naman daw ang depensa para sa kanya. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Ipinatawag ng National Bureau of Investigation o NBI ang 4 na board director ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Kine-question din ito kung bakit nakapagpakilalang chairman ng komite, si Senador Alan Peter Cayetano, na hindi umano board director. Nakatutok si John Consulta. Pinadalhan na ng subpoena ng National Bureau of Investigation o NBI ang 4 na Board of Directors ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PhilSGOC. Sina Ramon Suzara, Donaldo Caringal, Dexter Estacio at John Lester Buencansejo. Mula siyam noong 2019 ay naging 6 na lang ang director ng PhilSGOC ayon sa General Information Sheet nito. Pero napansin ng NBI na hindi naging bahagi ng board si Senator Alan Peter Cayetano. May nakita raw na problema ang NBI rito. Base sa pag-aaral namin, may nakarating sa aming dokumento. Ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the POC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the PhilSGOC. Paano ka magiging chairman kung nagpakilala kang chairman tapos hindi ka naman member ng board? Ayon sa NBI, mahalagang masagot ng PhilSGOC kung bakit sila nagbabayad pa rin ng malaking halaga kahit matagal nang tapos ang 2019 Southeast Asian Games. In 2023, may binayaran pa silang rental na mga 300 million eh. So tapos na yung event, may binabayaran pa. Ayon sa NBI, iniimbestigahan na rin nila ang mga umunoy flood control projects ni Senator Cayetano sa Taguig City. We're already investigating kasi noong 2022 meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Investigahan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. Sagot naman ni Senator Alan Peter Cayetano, may ginawa ng verifikasyon ang Department of Public Works and Highways kaugnay nito. Nagtataka ako ngayon, nung sinabi ni Senator Ping na may ghost, biglang I will verify. Samantalang binerify na nila at sinabing wala. Ganon din ang NBI.
Confidential ang verification, wag po kayong magulat. Talagang pag nagtanong ka pala ngayon, talagang yan ang isosoli at ibabalik sa inyo. Sa mga taga SEA Games, or most of you are volunteers, you did a great job. Pasensya na kayo kung nadadamay kayo. Patuloy naming sinisikap kunin ang pahayag ng iba pang mga nabanggit. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sakto isang linggo bago ang State of the Nation Address o yung sora ng Pangulo, uusisain natin ang ilang isyong posibleng gustong maringgan ng mga update at solusyon po mula sa gobyerno. Unahin natin ang isa sa mga pinalakpakang inungkat ng Pangulo sa kanyang SONA noong 2025 pero buong taong inaabangan kung may mapapanagot. Ang tugon sa flood control scam, ang part 1 ng ating pre-SONA special series at tinutukan ni Jonathan Andal. Sa 2025 State of the Nation Address, nagsimula ang lahat. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Inungkat ang mga palpak at gawa-gawang proyekto. I'm getting very angry. Economic sabotage. They will not be spared. Naggalit ang taong bayan. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. Kaliwat kanan ang mga investigasyon. So, safe ka. Safe ka na. Sigurado po. May mga inaresto. Happy, yes. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. May nagbalik ng ninakaw na pera at trahedyang hindi inaasahan. Pero makalipas ang isang taon, may nasingil na ba? Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Andito po ako sa Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Ito po yung flood control project na in-inspection last year ni Pangulong Bongbong Marcos. Hinawakan niya pa ito. Nakapa niya na nadudurog sa kamay niya yung semento. Yung semento rito, nadudurog sa kamay. Pinuna rin ng presidente noon itong tinatawag niyang isla sa gitna ng ilog. After a year, meron pa rin pong isla. Pero may dredging activity na sa ilog at ginigiba na po yung lumang dike at tinatayuan na ng bago. Makalipas sa isang taon, binabaha pa rin kayo? Opo. Hanggang ngayon po, yung high tide, wala pong pinagbago. Ang pansamantala muna nilang solusyon sa baha, taasan ang kalsada. Yung ilang mga bahay dito, tulad po nito, tinataas na rin yung tapat ng kanilang mga bahay, tinatambakan na po ng mga lupa para daw pumantay doon sa gagawing kalsada. Ano ang gusto nyong marinig sa susunod na SONA ni Pangulo? Sana po matupad yung ano po dito na hindi na kami binabaha. Ikulong yung dapat na may kasalanan. Matapos ang SONA 2025, binuksan ang Sumbong sa Pangulo website, listahan ng mga flood control projects para masuri mismo ng publiko. Pero mali-mali naman pala ang ilang coordinates na binigay ng DPWH sa Malacanang. Nag-resign si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, ipinalit sa Secretary Vince Dizon. Setyembre, binuo ang ICI o Independent Commission for Infrastructure. Pero matapos ang kalahating taong pag-iimbestiga, binuwag ang komisyon dahil tapos na ang trabaho at nakapagrekomenda na ng mga reklamo. We have done our part and I think the Ombudsman can do things even better than us. Pero ang Dean ng Ateneo School of Government nakulangan sa ginawa ng ICI. Hindi nila inilabas yung report, no? So ibinigay lamang sa ombudsman yung report. Pero pagkatapos noon, parang nag-fizzle out, wala kayong report. Ano ngayon yung nangyari, no? Ano ngayon yung recommendation na ginawa nyo? Bakit parang sikreto? Nang italagang bagong ombudsman si Jesus Crispin Rimulya, may mga kinasuhan. Sa 44 na ipinaaresto, 30 ang nahuli o di kaya'y sumuko na.
kabilang si dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 30 mga empleyado ng DPWH at kontratista, kabilang ang mag-asawang Diskaya. Parang kami po ang nanakawan. 4 sa mga nasangkot ang ginawang state witness ng gobyerno. 9 naman ang at-large o pinaghahanap pa, kabilang si dating Congressman Zaldico, na inanunsyo ng Pangulo na naaresto sa Czech Republic pero wala na roon ng puntahan ng Justice Secretary at nakapag-apply na ng asylum sa France. Nasa fact-finding naman ng Ombudsman sina Senators Chiz Escudero at Joel Villanueva, pati isang COA Commissioner at ang 3 kongresistang kontraktor. Papunta naman sa preliminary investigation ang 2 pang kongresista. Sa mga punang mga kalaban lang ng administrasyon ng nakasuhan. Siguro may mga tao lang na naiinip dahil siguro meron silang mga tao pang gustong makitang makulong. Pero maingat dapat ang paggawa ng kaso. Kaya nga may tatawag tayong due process. Kung iisipin nga natin, ang unang nakulong ay kaibigan niya, kaalyado niya, si Senator Bong Revilla. Malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary. At paano ang pag-akusa ni Ko sa isang video kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na umano'y pasimuno ng katiwalian. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. How can I be the mastermind? The budget does not begin in the House. It begins in the executive. I will not be the fall guy for other people's corruption. Pero aminado ang Ombudsman sa bagal ng usad ng kanilang investigasyon kay Romualdez. We're very close to filing the plunder charges. Mahirap kalaban ang maraming magagaling na abogado at maraming pera. Sabihin ko sa inyo yan. Ako, aminado ako dyan. Sa tala ng GMA News Research, umabot lang sa mahigit 726 million pesos ang naibalik na halaga ng pera o ari-arian sa gobyerno. Halos 25 billion pesos naman ang halaga ng frozen assets as of January 2026. Mabagal po ba ang hustisya sa flood control scandal? Ano po mabibigay niyong marka sa pagtugon ng gobyerno sa flood control issue? 6.5 dahil may mga progreso naman, no? May mga nangyari naman, may mga nakasuhan, pero parang mabagal pa rin yung progreso. Meron pang mga ibang mga pangalan na hanggang ngayon hindi pa rin nagpo-progreso yung kaso sa kanila. Kahit nasabihin mo sa akin, bilisan mo yan. Pag hindi kompleto yan, hindi ko ha-file yan. Hindi pwedeng pa-file mo, we-weaponize mo. Dapat dyan, pag final mo, kaya mo nang panindigan. Malungkot sabihin, pero ano yan maliit pa lang ang nailalagay natin sa hustisya. Wala pang 1 taon, ilan na yung napakulong? Ilan na yung may warrant of arrest? Magkano na ang sole na pera na ibalik? Almost 1 billion na. Kung ikukumpara natin sa nakaraan na administrasyon, walang ganitong klaseng pag-iimbestiga. Walang nakulong tungkol sa ghost projects. Pero makalipas ang 1 taon, may nahiya na nga ba? Napilitang mahiya kasi na-detain na sila. Pero yung iba ay hindi pa rin nahihiyain. Pero yung mga hindi pa, yung mga nakakalusot pa, no, dahil hindi pa maayos yung sistema natin. Marahil hindi na lang hiya ang kailangan ng galit ng taong bayan, kundi hustisya at pananagutan. Ako po si Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Goodbye teen years, hello 20s. Opening the door to a new decade na puno ng pagmamahal si Clifford. At bukod sa post-birthday celebration, nag-organize rin ng fan meet ang kanyang mga tagahanga. Makichika kay Aubrey Caramper. Red and black ang theme ng masayang fan meet and birthday celebration ni You're My Favorite Song star Clifford. Sari-saring activities ang inihanda ng kanyang fans na nag-organize ng event. Hindi kita minahal. Game naman si Clifford na kumasa sa acting challenge with fans.
Tsaka na lang kung bakit. At may video session din. Very grateful si Clifford sa fans na ang ilan dumayo pa mula sa mga probinsya. Noong July 7 ang mismong birthday ni Clifford na sinelebrate niya raw sa set ng You're My Favorite Song. At ngayong 20 years old na siya, hindi lang daw edad ang gusto niyang i-level up, kundi pati ang kanyang career. Mas gusto ko lang pong mas galingan pa po sa craft ko. Sa mga future roles na gagampanan ko po, I really want to do my best talaga. Kung sa dati, parang mga young roles lang po. Ngayon, parang mas gusto ko yung mas medyo nag-mature na rin ng konti. Naghahanda na rin daw sila ng kanyang You're My Favorite Song co-stars na sina Caprice Cayetano, Marco Massa at Heath Ornales para sa kanilang grand fan meet na gaganapin sa August 1. Pero bago yan, may mga exciting pa na dapat abangan sa GMA Afternoon Prime Series dahil marami raw mangyayari sa Brighton Bay Ball episode this week. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangi. At ako po si Vicky Morales. Ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.